The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Jesus awoke, Joseph awoke, he did as the angel of the Lord has commanded him, and took his wife into his home. He had no relation with her until she bore a son, and he named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We know that Sunday is a holiday of obligation. And aside from Sunday, we have 3 holidays of obligation. January 1, the Solemnity of Mary, the Mother of God. December 8, the Solemnity of the Immaculate Conception. And December 25, the Solemnity of the Nativity of our Lord. Bukas yun. Bukas. Ang ating misa ngayon, alas 6, Vigil Mass. Vigil Mass. Kasi ang dami tumatawag, Father, pag nagsimba ba ako ngayon, magsisimba pa ako bukas. Di ba na? Yan yung mga tamad. Malay natin, kung hindi ka na magising bukas, hindi ka na magsisimba. But kidding aside, going to Mass tonight fulfills the 2 obligations. The Sunday obligation and the obligation for the Solemnity of Nativity. So bukas, Father, hindi na ako magsisimba. Pwedeng hindi na. Ano po? Pwedeng hindi na. One of my doctors had COVID. Ano po? Palagi yung nagpapaalala, Father, may COVID pa. Ano po? Tumawag yung nanay niya, Father, si Doc, may COVID. So tinetext ko siya, ano Doc, kumusta ka na? Ano po? Ang pasyente nangungumusta sa doktor. Ano po? Kumusta ka na? Diba? Are you getting better? Ano po? At ang biro ko kanya kanina, wala kang kiss ngayon. Wala kang kiss. Kasi baka mahawa ang mga tao sa iyo. Ano pa? Why I'm sharing this to you? Because long before this Christmas, she was been doing an overtime, praying, hoping that her patient will go out on Christmas. Mahirap yung nagpapasko ka sa hospital. Ano pa? Mahirap din yung kamag-anak mo nasa hospital. Mahirap yung nasa hospital sila, ikaw, naghahanap kung paano kaya ang pambayad dito. Hindi pa ba, no?
And this is my second year after my stroke. This is my second year. And looking back, I cannot imagine what had happened before the stroke, during the stroke, and after the stroke. Christmas, my dear brothers and sisters, does not prevent sickness from happening. Christmas does not prevent hunger from happening. There are people who will not celebrate Christmas or celebrate Christmas without the word Merry. Without the word Merry. Bakit? Kamakailan lang nasunog ang bahay nila. Kamakailan lang ang iba sa kanila namatayan ng kapatid, magulang. May 2 paring nag-message sa akin kanina, mga kaibigan, na nakahiga dahil yung isa ay nag-kidney transplant pero hindi na magandang kalalagayan. Yung isa ay may cancer. Ganon talaga. Ganon talaga. How we wish, pagdating ng Pasko, pahinga muna, no? How we wish, pagdating ng Pasko, wala mo ng problema. How we wish, pagdating ng Pasko, wala mo ng pasaway. How we wish. But my dear friends, my brothers and sisters, what comes with the word Merry Christmas is the word compassion. Compassion. Compassion comes from 2 words, cum, ibig sabihin ng cum, with, and pati, P-A-T-T-I. Cum, pati. Pati means to suffer. So, compassion means to suffer with. Christmas, the coming of the Savior, is to suffer with. Imagine the first Christmas. Meron bang menudo? Meron bang adobo? Anong meron sa unang Pasko? Ni wala ngang bahay, di po ba, no? Wala ngang matirhan. So, walang Christmas light. Walang Christmas song. Wala man lang handaan, di po ba, no? Pero bakit dumating ang Diyos? Sabi nga sa unang pagbasa, upang iparamdam sa iyo ng Diyos na ikaw ay katangi-tangi, na ikaw ay hindi pinapabayaan. Ang ikalawang pagbasa, ang dumating ay hindi lang isang bisita, kundi ang lumikha ng lahat. Tinuturo ni St. John the Baptist kung sino ang dumating. Ano ang ebanghelyo? Sino ang babae na nagluwal? Nagluwal. Bakit mahalaga ang ebanghelyo? Sapagkat kailangan nating tanggapin, to be human, you have to be born of a woman. To be human, you have to be born of a woman. Pwede namang hindi na dumaan sa sinapupunan si Jesus. Pero dahil gusto niyang maging tao, kailangan siyang iluwal ng isang ina. Palagi ko itong kinukwento kasi ang daming babae na gustong magkaanak pero ayaw magbuntis. Ayaw magbuntis. So naghahanap ang siyensya na ang babae ay pwede manganak na hindi magbubuntis. Anong gagawin? Maghahanap ka ng surrogate mother. Pero maraming problema pag humanap ka ng ibang babaeng magbubuntis para sa iyo. Bakit? Pagdating ng araw, kahit yan ay punla mo, pag siya ang nanganak niyan, ikaw, sasabihin niya, anak ko yan. Di po ba, no? So, anong binabalak na siyensya? Pinagbalakang iluwal ang bata mula sa sinapupunan ng isang baka. Iluwal ang bata mula sa sinapupunan ng isang baka. Kasi hindi naman pwede sa manok, masyadong maliit, di po ba, no?
Hindi rin pwede sa kambing. Hindi rin, pwede siguro sa kabayo. Pero ang pinakamalaki, baka. Pero imagine nyo, lumabas yung bata. Ang ganda ng kilay, ang ganda ng labi, ang tangos ng ilong, maputi, di ba, Ganda-ganda, lumabas. Pero kahit kailan, hindi mo siya pwedeng tawaging tao. Kasi ang tawag sa kanya ay anak ng baka. Di ba? Kahit gaano kaganda. Hindi bali nang ikaw ay pangit, at least anak ka ng tao. Mahirap yung ang ganda mo, anak ka ng baka. Di po ba, Mga minamahal na mga kapatid, magandang pagtunan ng pansin yun. Nagkatawang tao ang Diyos, nakibahagi ang Diyos, saan? Sa 9 na buwan sa sinapupunan ng isang ina, na pwede naman sanang hindi. Di po ba, Hindi kinakalimutan ng Diyos ang babaeng nagluwal sa Kanya. Ang malungkot na kwento ay, ang Diyos ay hindi nakalimot, pero maraming anak ngayon ang nakakalimot sa sariling ina. Yun ang malungkot, di po ba, Yun ang malungkot. My dear friends, my brothers and sisters, kung inyo pong titingnan ang ninyo at ang nasa krus, pinapaalala na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang bata sa sabsaban sa isang lalaki na nakabayubay sa krus. Sapagkat ang kwento ay hindi natapos sa Pasko. Pero 2 Pasko ang meron, di po ba, Pasko ng kapanganakan at Pasko ng muling pagkabuhay. Walang muling pagkabuhay kung walang kapanganakan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Kaya nga po, ang maganda sa araw na ito, magandang itanong, kumusta ka na? Kumusta ka na? What have you become? Anak ka ng tao, pero asal hayop. Yun ang malungkot. Di po ba? Anak ka ng tao, pero nag-asal hayop. Di ba? Yun ang malungkot. It is a disgrace that we have failed to become who we ought to be. Who we ought to be. Ang hamon ay magbalik tanaw, tingnan muli ang iyong sarili sa salamin. Huwag matakot tingnan ang sarili na walang makeup. Sapagkat pag ikaw ay may makeup at tinitingnan mo ang iyong sarili, ibig sabihin, hindi ikaw yun. Kahit gaano kaganda, kung may makeup ka, hindi ikaw yun. Minsan nanonood ako ng mga TikTok, yung mga babae, ang gaganda. Ang gaganda. Tapos, mamaya aalisin na nila yung mga makeup nila. Aalisin na. Sorry for the words. Ang papangit. Ang papangit. Kaya sabi ko doon sa mga pamangking ko, sa mga mayroon akong 4 na lalaking pamangkin. Anong kabilin-bilinan ko? Huwag niyong liligawan ang isang babae na hindi niyo nakasabay mag-swimming. At least, di ba, nabura mo ka, di ba ba? Kasi, mahirap yung ang ganda-ganda ng pinakasalan mo, tapos pagising mo sa umaga, ito ba? Di ba? Sorry for the words, Kayo mga babae, gandi. Huwag kayong magpapaligaw sa mga lalaki hindi nyo kasama mag-swimming. Baka yung pang-itsura niyan. Di po ba, Mga minamahal ka, kapatid. Ang dami ng fake, Ang dami ng fake.
Bakit tayo nagtsatsaga sa faith? Kasi gusto nating magkunwari. Gusto nating magkunwari. Bakit tayo nagkukunwari? Gusto nating matanggap. Ang malungkot na kwento ay, tinanggap ka, pero hindi yan ang iyong pagkatao. The invitation of tonight is to go back, to look back, to accept the beauty from the very beginning, the goodness of God's will. As I always say this, when God created the world, what He has created, the word that comes with it is, and it was good. It was good. Ano man ang nilikha ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, at yun ay mabuti. Please take note, and it was good. Hindi sinabi ng Diyos, and it was beautiful. Bakit? There are things that are not beautiful, and yet they are good. And there are beautiful that are not good. It's one way of saying you will never go to heaven by being beautiful. You will go to heaven by being good. Hello? You will go to heaven by being good. And what is the minimum of goodness? What is the minimum of goodness? The minimum of goodness is the 10 Commandments. The minimum of goodness is the 10 Commandments. That you will never have other God beside the God who created you. That you will use the name of God in vain. That you keep Sabbath holy. That you will honor your mother and father. Honor your mother and father. That you will not kill. You will not commit adultery. You will not steal. You will not bear false witness. You will not covet thy neighbor's goods. And you will not covet thy neighbor's wife, including their husband. No? Now, let's have an exam. Paano kaya pag nag-exam? Ano? Ang papasok lang sa langit na memorya yung 10 Commandments. At yung iba, mamaya na yon. Kukunin na kayo ni Lord mamaya. Naku, cramming, no? Cramming. Ha? Diba? Bakit? Because ang isip natin, palaging sentimental ang Christmas. People die on Christmas Day. People die on Christmas Day. Huwag niyo isipin, ay, walang mamamatay ngayong Pasko. Excuse me, mayroon. Di po ba, no? Ang malungkot ay, baka ikaw. Di po ba, no? Yung bang asarap ng kain mo ng lechon, ano? Kasi, nung bago kayo kumain, talagang sinabi mo, in the name of Jesus, I cast all cholesterol. Ay, wala. Hindi makapangyarihan ang panalangin para dyan. I'm not kidding. Ano sabi ko palagi? Kagabi, mayroong nagplano kung ano ang gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na sila nagising. Kaninang umaga may nagplano na sila'y magsisimba ngayon, pero hindi na sila umabot. Bakit? Nakalimutan nila. Hindi nila hawak ang kanilang oras. Kaya ano sabi ko kaninang umaga? Huwag niyong ipagpapabukas ang mga bagay na maganda. Huwag niyong ipagpapabukas ang mga bagay na mabuti. Don't wait for tomorrow to tell your mother, thank you. Do not wait for tomorrow. Bakit naman father, mother? Sapagkat walang ninyo kung walang nanay. Hello? Walang ninyo kung walang nanay.
Kaya pag birthday ng kaibigan ko, ang pinapasalamatan ko, nanay. Kasi kung hindi siya pinanganak ng nanay niya, wala akong kaibigan. Di po ba, no? Kaya kayo, isa sa pasasalamatan nyo ngayong Pasko ay nanay nyo. Salamat po, nanay. Sagot ng nanay, nasa na pamasko ko? Mag-abot ka, di ba? Di ba? Pag sinabing nanay, kasama ang mother-in-law. Bakit? Dahil wala kang asawa kung wala kang mother-in-law. Mahalaga yun. Huwag na kayong lumayo. Huwag na kayong lumayo. Mga minamahal na mga kapatid, this is to appreciate who we are and to appreciate the person that God have used for who we are. Mayroong ninyo dahil mayroong Maria. Nandyan ka dahil mayroong kang nanay. Kung mahal mo ang asawa mo, mahalin mo ang iyong biyanan. Kasama sa kwento yon, di ba? Sabi nga ng isang Hudyo, hindi naman siya Hudyo, Maronite. Sabi niya, I learned, Father, sa Israel ito, I learned, Father, when people ask me questions, how are you? My answer is, thank God, I'm good. How's your Christmas? Ang sagot ay, thank God, I'm good. How was your sleep? Thank God, I'm good. How's your mother-in-law? Thank God, I'm good. Diba? My dear friends, my brothers and sisters, I'm not kidding. I'm not kidding. Who you are today is because you have a mother. Amen. Ang aking pong taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong at tumutulong para sa ating Star of Grace, ang paglikom ng pondo para sa beneficiaries ng ating Love a Parish program. Ano po? I guess you have heard already that we are trying to raise at least 2.2 million for our Love a Parish program beneficiaries. Every month, nagbibigay tayo ng 1.1 million. Ano po? Ay dahil Pasko, pinagsusumikapan nating makapagbigay din ng pang 13 month. Ano po? So, paano makakatulong? Bumili kayo ng parol. Ano po? Pero hindi nyo pwedeng iuwi. Ano po? Kasi isasabit. Ano po? Sabi, oh, Father. Oh, ano po? Pero nasabi ko yan, minsan, ano po, kung kayo ang bibili, magbabayad ng 2.2 million, magpapagawa talaga ako ng malaking parol, isasabit ko dyan. Ano po? Kung gusto nyo. Ano po? Pero konti na lang ang kulang. Konti na lang. Ano po? Konti na lang. Ikalawa, pasensya na kayo, ang kaya ko lang regalo sa inyo ay kalendaryo. Ano po? Kalendaryo ng 2022. Ano po? Hindi, 2024 naman, 24. Ano po? You can get one for your family. Ano po? You can get one for your family. Ang pangatlo ay, Father, may pahalik po ba sa ninyo? Ang hilig nyo humalik, no? May pahalik po ba sa ninyo? Wala. Wala. Ha? May COVID pa. Halikan mo na lang ang nanay mo. Halikan mo na lang nanay mo, ano? Sabay abot. Ay, gusto lang nanay mo yan. Akala mo. Ha? Lakihan mo, ha? Halikan mo ang nanay mo. Going back to what I said, walang Diyos na sumasa atin, walang Emmanuel, kung walang nanay na nagluwal. But do not forget, we will have no doctors without mothers. We will have no priests without mothers. You will not be here without your mothers. So be grateful to your mothers. Love your mother. If you have sinned against your mother,
Do not wait for tomorrow. Say, I'm sorry. Say, I'm sorry. Ano po? Father, kami mga asawa, anong papel namin? Kung pinakinggan nyo ang Ebanghelyo, alagaan ninyo ang inyong mga misis. Ano po? Protektahan ninyo. Ano sabi sa Ebanghelyo? Huwag nyong ipapahiya ang inyong asawa. Ano po? Yun ang papel ng mga mister. Ano po? Yun ang papel ng mga mister. But husbands who are fathers, in the same time, you must love your wife doubly. You must love your wife doubly. Why, Father? You must love your wife as your wife, and you will love your wife as the mother of your children. That's why you have to kiss your wife twice. And you have to give your wife twice. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Ano po? Merry Christmas! I pray that you will really be blessed. I pray that God will grant your heart's desires. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway ingatan kayo ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan, patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan, gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kayo nawa ang tumanggap ng regalo sa Kanya, kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng inyong mga buhay. Naway may pagkaloob sa inyo ng Diyos, ang kahilingan ng inyong mga puso. Kayo, ang inyong pamilya, sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at ang ating patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Merry Christmas! Merry Christmas.